Nakakabahala na talaga itong serial killing. Ani Don Mauricio habang nagbabasa ng dyaryo. Ano bang ginagawa ng ating mga kapulisan? Pakli ni Doña Estela. Bakit hindi nila mahuli-huli ang serial killer na iyon? Natsyempohan na nila minsan si serial killer. Nakasuot daw ng leather jacket na itim at nakamaskara ng stocking pero hindi nila nahuli. Parang palos daw. Sa dulas, paliwanag ng Don. Parang palos sa dulas o sadya lang mabagal ang mga pulis na iyon? Patutsada ng Donya. Tingin ko ay pareho. Madulas ang serial killer at mabagal ang otoridad. Lagi silang banderang kapos. Kaya ngayang anak mong si Donna, pagsabihan mo. Pakli ng Donya. Napakahilig sa nightlife ng anak mong yan. Diyos ko, mamaya mo yan. Siya na ang matnatsyempohan ng serial killer. Huwag naman sana. Pero lagi naman nating pinagsasabihan si Donna, di ba? Pero hindi naman nakikinig. Ipinipilit pa rin ni Don ang gusto niya. Naiiling na lang sa sabi ng Don. Oo nga eh. Buti nga at naisipang magbakasyon sa bahay natin sa San Diego. At least, doon ay sigurado tayong ligtas siya kay serial killer. Oo, natutuwa rin nga ako at magbabakasyon siya sa probinsya. Humaharurot sa superhighway ang kotseng minamaneho ni Donna. Regalo sa kanya iyon ng kanyang papa noong magdebut siya on the way to San Diego ng kanyang mga barkada. 3 ang kasama niya. Ang magnobyong sina Dino at Karen. Ang pinakamatalino sa kanilang klase na si June. Best of friends sila. Pare-pareho na silang magpo-4th year college sa kursong Fine Arts sa isang kilalang universidad. Pinakamatanda sa 3, si June, 24 na. Hindi ito mahilig sa galaan. Mas gusto pa nito ang magbasa ng libro. Bookworm. Madalas ay tahimik at ubod ng nerbyoso. Ayaw nga sanang sumama ni June sa San Diego. Dangan at hindi nito kayang tanggihan ang anyaya ng best friend na si Donna. Bagal-bagalan mo na nga ang pagtakbo, Don. Nervyos na sabi ni June. Don ang tawag nila kay Donna. Pero tinawanan lang siya ni Donna, ang best friend. At imbis na pabagalan ng takbo ng kotse, ay pinabilis pa niya ito. Napasigaw na sa nervyos si John. Ano ba? Don, papatayin mo ba ako sa nervyos? Babagalan mo bang takbo sa kotse o bababa ako rito? Sa backseat, nakikitawa lang kay Donna, sina Dino at Karen. Pero ang totoo, parang hinahalukay na rin sa nervyos ang mga tiyan nila kanina pa sa bilis ng pagmamaneho ni Donna. Napapikit na lang si Donna nang muling humaginit sa highway ang sasakyan. Kagat na ang dilim nang makarating si Donna sa San Diego. May 4 na oras din ang binuo nila sa biyahe. Nawala ang atensyon sa telebisyon ni Namang Aki at Aling Mirna nang marinig ang busina ng kotse ni Donna. Naku, dali! Aki, buksan na natin ang gate. Siguradong sina Donna na yan. Tarantang-taranta si Aling Mirna. Oo na, napaka-overacting mo talaga. Salamat na lang at hindi ka nag-artista. Kung nagkataon, walang pokwang ang pelikulang Pilipino. Parang nakakaloko ang ngisi ni Mang Aki. Inarapan siya ni Aling Mirna, ang asawa, at nagpauna na sa pagsalubong sa mga dumating. Ang ganda-ganda mo talaga, iha. Hindi matapos-tapos ang pamumuri ni Aling Mirna kay Donna. Kapapasok pa lang nila noon ng bahay. Ano ba ang nakapagtataka kung lumaki mang napakaganda niyang si Donna? Pakli ni Mang Aki. Isa po naman ay magandang batang yan. Ang ganda-ganda ng mga mata. Parang manikang Barbie, tangi. Pagtatama ni Aling Mirna. May nagpapaganda na ho kasi sa babaeng yan. Singit ng pilya ang pagkakangiting si Karen. Namilog ang mga mata ni Aling Mirna. May nobyo ka na, iha? Opo, tugon ni Donna. Susunod ho siya rito. May naasikaso pa lang. Marami kasi siyang negosyo at hindi basta may iwan.
Kita mo nga naman ang buhay ng tao. Parang kanina lang ay karga-karga pa kita at nililinisan ng puwet. Ngayon ay ang laki-laki mo na at dinobya na. Parang takang-taka na namang sabi ni Aling Myrna. Magtaka ka kung lumiit yang si Donna. Biro ni Mang Aki. Nagkatawanan ng malakas. Ang galing talaga magpatawa nitong asawa ko, palibhasa kalbo. Wika ni Aling Myrna. Nasa bunot pa ang madalang na buhok sa tuktok ni Mang Aki. Bakit ba kailangan pang sabunutan mo ko? Nagagalit-galitang reklamo ni Mang Aki. Pipito na nga ang buhok ko eh. 6 na lang yan. Pagtatama ni Aling Myrna. Hawak ko ang pampito natanggal. Sorry ha. Hindi mapatid-patid ang tawanan ni Donna dahil sa kakalugan ng dalawang matanda na isa na namimiss ng dalaga sa San Diego. Maya-maya ay nagyaya ng kumain si Aling Myrna. Kanina pa nakahanda ang pagkain. Anang babae. Masasarap ang mga pagkain nakahain sa mesa. Puro paborito ni Donna. Naku, baka maging lumba-lumba ako rito ah. Nakangiting sabi ni Donna. Ako rin. Sabad ni Karen. Kapag nawala ang kaseksihan ko, baka palitan ako nitong loves ko. Uy, hindi ah. Si Dino, kahit maging gabalyena ka pa ay hindi kita papalitan. Loves na loves ata kita. Kilig na humilig sa balikat ni Dino. Si Karen, talaga lang, loves ha? Ay, naiinggit nyo na naman ako. Sabi ni Donna. Ang pinagdiskitahan ni Karen, si June. Hindi ba nabanggit namin ni Karen? Magsyota ka rin ng kasi. Masarap ang may minamahal at may nagmamahal. Para lagi kang nasa heaven. Ngingiti lang ng matipid si June. Ay nako, yung si best friend na si June. Kontento na atang kayakap ang kanyang mga books. Ani, Donna. Nagsiselos na nga ako eh. Mas mahal pa ata niya ang kanyang mga libro kaysa sa akin. Hindi naman Don. Sabi ni June. Malaga ka sa akin. Tama na nga yan. Pigil ni Donna. Mamaya na yan, magkaiyakan pa tayo. Oo nga, ang sarap pa naman itong mga pagkain. Ani Karen. Binalingan ni Donna sina Aling Myrna at Mang Aki. Sumabay na po kayo sa amin. Kasya naman tayo rito sa mesa eh. Sige na iha, busog pa kami ng tatay Aki mo. Tanggi ni Aling Myrna. Marami kaming nakaing merienda kanina. Siya nga iha, ang sarap kasi ng nilutong merienda nitong si Myrna. Segunda ni Mang Aki. Nagpatuloy na sa pagkain ng 4. Maya-maya ay nagpalingalinga si Donna. May hinahanap ang mga mata. Siya nga po pala, nasaan po si Judan? Tanong niya. Otomatikong nagkatinginan ang dalawang matanda. Paano nila sasabihin kay Donna na lumipat sa kubo si Judan dahil iniiwasan siya rito? Nasa kubo si Judan, nahihiya kasi sa inyo. Ang sinabi lang ni Aling Myrna. Ay bakit naman? Hinayang nasabi ni Donna. Mahiyain talaga ang batang iyon, sabi naman ni Mang Aki. Malayo-layo rin ang kinaroroonan ng kubo. Nasa paanan iyon ng mga maggubat na bundok. Masukal ang kinatatayuan. Naghahapunan din ng mga sandaling iyon si Judan. Gaserang aandap-andap ang tanging tumatanglaw sa kanya. Ngunit hindi naman makakakain ng maayos ang binata. Napakaraming insektong umiisturbo sa kanya. May mga lamok na walang ginawa kundi ang kagatin siya at magingay sa taenga niya. Minsan nga ay may pumapasok pa sa ilong niya. Wala ring ginawa ang mga gamo-gamo kung hindi ang patayin ng sindi ng gasera. Nagmumukhang disco house tuloy ang kubo. Patay sindi. Kakaasa? Bulalas ni Judan na sinabayan ng tayo. Nawala na siya ng gana sa pagkain dahil sa mga pesteng insekto. Hayon at may bumagsak pa sa kanyang pinggan. 2 butike na nagliligawan yata. Para mahusto ang busog ay uminom na lang ng maraming tubig si Judan. Naupo siya sa hagdan ng kubo at nagsindi ng sigarilyo. Sunod-sunod ang hitit niya. Inis na inis siya. Nagsisisikip ang dibdib sa inis.
Hanggang kailan kaya siya magtitiis sa lugar na iyon? Kailan kaya aalis si Donna? Kesa mainis ng mainis, minabuti ni Judan na mahiga at matulog. Pero tinamaan ng kulog, hindi siya makatulog. Natutulig siya sa huni ng mga kuliglig na kung minsan ay sinasabayan pa ng tuko. Pesteng buhay ito, oo. Parang gusto na niyang maloko. Tatakloban sana ni Judan ang una ng kanyang taenga. Ngunit bigla siyang natigilan. May narinig siyang malakas na atungal mula sa silong ng kubo. Tila atungal iyon ng isang halimaw. Nakiramdam siya. Malakas ang kanyang loob kaya hindi agad niya yakap ng takot. Masinsin ang kawayang sahig ng kubo. Hindi masisilip kung ano ang nasa ilalim. Kung kaya nagpasya si Judan na lumabas upang makita kung ano ang umatungal na iyon. Dahan-dahang bumaba ng kubo ang binata. Mahigpit niyang hawak ang isang matalas na itak. Sadya niyang hindi inoon ang flashlight upang hindi siya mapansin. Nang makababa ay inihanda ng binata ang itak. Itinutok ang flashlight sa silong. Huminga ng malalim. Bumilang sa sarili. 1, 2, 3. Ngunit nang i-on niya ang flashlight ay sumabay ng daluhong ang kung anong mabangis na nilalang na iyon sa silong. Ay! Bulalas ni Donna. Nang mabitawan ang naka-frame na litrato ni Judan, nabasag ang salamin niyon nang bumagsak sa sahig. Hayan, lagot. Ani Karen. Kundangan kasi kinikilig-kilig pa habang pinagmamasdan ang litrato ni Judan. Binadya pa nito ang dalaga. Ay gosh, ang gwapo niya, macho-macho. Kuhang-kuha ni Karen ang reaksyon kanina ni Donna habang pinagmamasdan ang larawan ng binata. Nasa sala sila, lahat noon at nagkwekwentuhan. Napagkwentuhan si Judan at naging curious si Donna kung ano ba ang itsura ng kababata. Kung saan ba nahagilap ni Aling Mirna ang pinaka huling litratong iyon ng anak na mukhang stolen shot pa. Sorry po, Nanay Mirna. Paumanhin. Ani, Donna. Okay lang iha, nakangiting tugon ng matandang babae. Ako nang bahala riyan. Saway nito nang makita ang pupulutin ni Donna ang nabasag na picture frame. Baka masugatan ka pa. Hindi lang nagpahalata si Aling Mirna, pero ang totoo ay kinabahan siya sa pagkabasag ng picture frame ng litrato ng anak. Oo, inaamag na ang kasabihang ukol doon, pero parang lakas talaga ng kutob niya na may masamang nangyari sa anak niya. Gumulong sa damuhan si Judan sa lakas ng pagdaluhong ng mabangis na nilalang na iyon, isang malaking baboy ramo. Duguan at namanhid ang tagiliran ng binata. Nadaplisan ng malaki at matulis na pangil ng mabangis na hayop. Mabuti na lang at hindi nabitawan ni Judan ang itak at ang flashlight. Nang sumugod muli ang baboy ramo ay mabilis siyang tumayo. Sinilaw niya ito ng sinag ng flashlight kaya't madali na niya itong nataga. 1, 2, 3. Sa ikatlong taga at nalugmok ang hayop. Hindi na niya ito tinantanan hanggang sa mapatay. Dati, kapag nakakahuli siya ng baboy ramo, ay tinatapan niya. Pero sa naging galit ni Judan sa isang ito, ibabaon na lang niya ito sa lupa kaysa sa pag-aksayahan pa ng panahong tapahin. Napangiwi si Judan. Tumitindi ang hapdi ng sugat niya sa tagiliran. Kahit daplis lang, malaki at malalim din iyon. Labag man sa kalooban, kailangan niyang umuwi sa malaking bahay upang malapatan ng karampatang lunas ang sugat. Kung hindi ay baka lumala pa iyon. Pero magpapabukas na siya, delikadong umuwi ng ganoong oras. Baka mas higit pang mapanganib ang masabat niya sa kadilimang iyon ng gabi. Gumawa na lang siya ng paraang maampat ang pagdudurugo ng kanyang sugat. Madaling araw pa ay lumakad na si Judan kinabukasan. Tulog pa ang barkada ni Donna nang dumating siya sa malaking bahay. Mabuti na lang at hindi ka pa napuruhan ng baboy ramo, nag-aalalang sabi ni Aling Mirna habang ginagamot ang sugat ni Judan.
Kaya pala ganoon na lang ang kaba ng nararamdaman ko para sa iyo kagabi. Gusto kitang mapuntahan. Ang tatay mo namang kalbo, tinatawanan lang ako. Aba hindi man lang yata ako na naidlip kagabi ah. Pagkagamot ay kaagad nang nag-t-shirt si Dudan. Inihanda niyo na ang mga gamot at ang iba pang mga kakailanganin ko para rito sa sugat ko, inay. Aalis na ako, dali. Huwag ka nang bumalik sa kubo, Dudan. Pigil ng ina. Delikado ka roon. Baka sa susunod, matigok ka na roon. Paminsan-minsan lang naman ay may naliligaw na mabangis na hayop doon at saka hindi naman po pwedeng iyang sinasabi niyo. Huwag niyo akong alalahanin, kaya ko ang aking sarili. Bahala ka, tigas ng ulo mo. Pero bago ka malis, hintayin mo munang magising si Donna. Tinatanong kanya sa akin Kumunot ang noo ni Judan. Ang kulit niyo, alam niyo namang na kaya ako lumipat ng kubo ay dahil sa babaeng yun. Pero gustong gusto kanyang makita. Pwes, ayaw na ayaw ko naman siyang makita. Ano bang nangyayari sa yung bata ka? Hindi talaga makapaniwala si Aling Myrna sa inaasal ni Judan. Bakit naging bilanggo ito ng masamang kahapon nila ni Donna? Away lang iyon ng mga may gatas sa labi, ng mga uhugi ng mga musmos. Babaw at namalalim na anak niyang ito. Mababaw dahil sa dahilan ng ikinagagalit nito kay Donna. At malalim dahil sa hindi niya maaarok kung ano ang nasa kalooban nito. Napatdang mag-ina si Donna, ngiting-ngiti at nagniningning ang mga mata habang nakatingin kay Judan. Bago pa makaiwas si Judan, nasugod na siya at nayakap ni Donna. Kamusta ka, Judan? Giliw na tanong ng dalaga. Oo, tulad ni Judan ay hindi nalilimutan ni Donna ang pagbabangayan nila noong mga bata pa sila. Pero isa na lang iyong nakakatawang kahapon para sa dalaga. Ang nararamdaman niya ngayon ay nasasabik siya sa binata. Aray! Napaigtad si Judan. Nasaling ni Donna ang sugat niya sa tagiliran. Napalakas kay Judan si Donna. Bakit? Taka at alalang tanong ng dalaga. Si Aling Myrna ang sumagot. May sugat siya sa tagiliran, iha. Bakit, Judan? Ano nangyari sa'yo? Si Aling Myrna ang sumagot. Baboy ramo, iha. Nasugatan siya ng baboy ramo. Sinuwag. Nataranta si Donna. Ano? Teka, sandali. May gamot ako sa sugat. Magaling iyon. Kukuhanin ko lang sa bedroom. At ang mamadali na itong tumalikod. Hindi pa nagagalaw ni Donna ang mga gamit sa kanyang traveling bag. Sa kailalinman pa niya nakita ang gamot. Ipinapahid iyon sa sugat na sa maliit na tube. Ngunit pagbalik ni Donna, wala na si Judan. Nasaan na po si Judan? Umalis na, iha. Po? Nagtatanong ang mga mata ni Donna. Hindi makatingin ng diretsyo si Aling Myrna kay Donna. Napakamahiyain talagang batang yun. Magpapasama na lang po ako mamaya sa mga kaibigan ko. Kay Tatay Aki, dadalhin ko itong gamot kay Judan. Ay, huwag na, iha. Maagap na sabi ni Aling Myrna. Bakit po? Malayo ang kubo. Hindi po bale, namimiss ko ang lugar na iyon. At saka, gusto rin naman po namin ng mga kaibigan kong mamamasyal-masyal. Walang nanggawa si Myrna, kundi ang sumang-ayon sa dalaga. Sana lang ay huwag singhalin ni Judan si Donna. Naisip ng matanda. Pagkakain ng agahan ay naghanda na ng mga dadalhin si Donna. Magpipiknik sila sa ilog na malapit sa kubong kinaroroonan ni Judan. Sayang, sana ay nakapagdala ako ng bathing suit. Ani, Karen, sino naman nagpapaseksihan mo roon? Tanong ni Donna. Baka magpapacharming sa mga boys na tikbalang. Ani, Dino. Tumawa ng malutong. Maraming ang tikbalang doon, sigunda ni Donna. Uy, huwag kayong mag-usap ng ganyan. Baka nervyos yan ang isang batang dyan hindi sumama sa atin. Ani, Karen, nang pinagtutungkulan ay si June. Hindi ako naniniwala sa tikbalang. Casual na sabi ni June. Kasamahan niya ng mga kapre, aswang at multo na likha lang ng malilikot na imahinasyon ng mga fiction writers. Oops, talaga?
Bakit takot na takot ka si dilim? Kantsaw ni Dino. Pinagtawanan ng tatlo si June. Irap ang isinukli sa kanila ni June. Maya-maya lumapit sa kanila si Aling Mirna. Donna, iha, hinihintay na kayo ng Tatay Aki mo sa labas. Ikinarga ni Mang Aki sa kabayo ang mga daladalahan at nagsimula na silang lumakad. May kalayuin din talaga ang kinaroroonan ng kubo. Akyat baba pa. Hayun ang kubo! Tuwang turo ni Donna. Excited na nanguna siya sa paglapit sa kubo. Siyang paglabas ni Judan. Iiwas na sana nang makita si Donna pero huli na. Judan! Si Donna na noon ay nakalapit na sa binata. Bakit hindi mo ko hinintay kanina? Walang reaksyon sa mukha si Judan. Kinuha ni Donna sa bulsa ng jogging pants ang gamot. Subok ko na ito, napakabilis makapagpahilom ng sugat. Iniabot niya iyon kay Judan. Ni hindi iyon tiningnan ni Judan. Itabi mo na lang yan. Formal na sabi niya. May mga gamot naman ako saka hindi ako gumagamit ng mga mamahaling gamot na tulad niyan. Sanay ako sa patapal-tapal ng mga dahon ng kung ano-anong mga halamang gamot. Sana ay hindi ka na nag-abala pa. Pinamulahan ng pisngi ang dalaga. Halatang napahiya. Patay mali siyang isa-isang ipinakilala ni Donna ang mga kaibigan at isa-isang ipinakilala kay Judan. Pinakahirapan naman ni Judan ang tatlong kaibigan ni Donna. Sayang at hindi ka pwedeng sumamang mag-swimming sa amin, Judan. Ani Karen, anyway, hindi naman ito ang magiging first and last na pagsuswimming namin sa ilog. Kapag okay na yung sugat mo, yayain ka namin. Oo nga pare, si Dino. Inuman tayo roon. Isiningit na naman ni Donna gamot niya sa sugat. Gagamitin mo na kasi ito para gumaling ka agad dyan. Hindi na niya inabot kay Judan ang gamot. Ipinatong na lang niya iyon sa sahig ng kubo. Kitang-kita ni Donna ang pagkunot ng noo ni Judan. Dama niyang nakukulitan na ito sa kanya. At bago pa maisauli ni Judan sa kanyang gamot sa sugat, ay mabilis siyang nagpasya na yayain ng mag-swimming ang mga kaibigan. Come on guys, let's go! Kung ilang beses na ring napuntahan noon ni Donna ang ilog na iyon at sa tingin niya walang nagbago roon. Malinaw pa rin ang tubig, marami pa ring isda. Marami pa rin mga wild orchids na may makukulay na bulaklak. Iyon pa rin ang lugar na tila isang obra maestra ng kalikasan. Pumitas ng isang bulaklak si Donna at isinipit niya iyon sa kanyang tainga. Malimit niyang gawin ng ganoon noong bata pa siya. Minsan nga ay hindi niya napansing may bubuyog pala ang bulaklak at isinipit niya. Ay nako! Na maganang gusto ang kanyang mga tainga nang kagatin siya niyon. Napangiti si Donna sa pagsagi ng alaalang iyon. Huy, dalagang bukid na may bulaklak sa tainga. Parang napukaw sa panaginip ang dalaga sa tawag na iyon ni Karen. Halika na, ang sarap ng mag-swimming Malamig ang tubig. Ikaw tong gustong-gustong mag-swimming kanina. Tapos ni daliri mo ay hindi mong mababasa. Sumbat ni June. Siya nga naman, sang-ayon ni Dino. Join ka na rito. Hindi kami papayag na kami lang ang sipunin, no? Kanina pang nagkakatuwaan ng tatlo sa tubig. Ito nga lang si Donna, ang hindi pa nababasa. Kundangan kasi ay nawala na siya ng ganang mag-swimming dahil sa ginawang pagtrato sa kanya kanina ni Judan. Umahon na sa tubig si June at pilit na hinila si Donna. Halika na! Ay ano ka ba, Bes? Bitawan mo nga ako. Walang nagawa si Donna sa lakas ng best friend. Nagawa siyang hilahin ito sa tubig. Pinagtulungan pa siyang ilublob ni na Dino at Karen. Maya-maya pa ay siya na rin pagsuswimming ng dalaga. Nilunod ng malamig na tubig ng ilog ang hinanakit niya kay Judan. Maghapon sa picnic sina Donna, kumagat na ang dilim nang makauwi sila. Pagod man, mababakas sa mga mukha nila ang labis na kasiyahan. Nakaluto na ako, Aning Mirna. Baka gusto na ninyong kumain. Maya-maya na lang po kami kakain. Tugon ni Donna.
Magpapahinga muna kami. Papasok na sana sa kwarto si Donna nang pigilan ni Mang Aki. Iha, sandali lang. Bakit po? May iniabot si Mang Aki kay Donna. Ang gamot sa sugat na ibinigay ng dalaga kay Judan. Iniabot niya ito sa akin kanina. Ibigay ko raw sa iyo. Ngayon ko lang naalala. Matagal na natulala sa kinatatayuan si Donna. Pakiramdam niya ay sinampal siya ni Judan. Ang sama ng loob niya. Ang samang-sama.